Chiki, may Yes. kabukod pa tayo makakauna ng panayam no matapos nga ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin ngayon si Senator Risa Ontiveros. Senator, magtatanong lang po kami tungkol po sa inyong reaction po no sa naging sona po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ano po sa tingin ninyo yung grado na inyong ibibigay at satisfied naman po ba kayo sa naging sona ng Pangulo? Ang hirap magbigay ng grado. I can't say I'm completely satisfied, pero may mga punto doon na palagay ko ay makahulugan. At meron din namang mga bagay na inasahan ko sanang matatalakay ni Presidente na hindi na nila natalakay this year. Kagaya po. Halimbawa, yung unang significant na napansin ko ay yung sinabi nilang hindi ako presidente ng pamilya ko lang, ni ng mga kaibigan ko lang, kundi ng lahat ng Pilipino. Palagay ko yan ay isang dapat sabihin at ugaling dapat isabuhay talaga ng isang presidente. Palagay ko mabuting hudyat sa patutunguhan pa at ibubunga pa ng sinimula namin sa Senado na investigasyon sa flood control scandal. Senator, meron kayo syempre sa inyong committee na mga hinahawakan. May mga bills kayo na gustong isulong. No? Ano yung hino-hope or hinihiling nyo na sana makasama or makatuwang ninyo yung Pangulo sa pagsusulong nito sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso? Well, makatuwang o hindi si Presidente sa trabaho, pero at least binanggit nila kanina yung universal health care. So sa aming Senate Committee on Health, talagang balak namin i-oversee yung kumpleto at saka maayos na implementasyon ng lahat ng mga provision sa universal healthcare. Kasama na po yung service delivery network ng lahat ng mga barangay health station na rural health unit pataas sa mga specialty hospitals, yung health human resources, Dr. Nars, Comadrona, BHW, yung health financing o insurance na yung PhilHealth na medyo tinalakay nila. Sa Senate Committee on Women, na I-encourage ako nung sinimulan talakayin ni Presidente yung mga karahasan sa mga eskwelahan at online na banta sa ating mga bata. Sayang lang hindi nila tinumbok yung nihilistic violent extremism. Gayunpaman sa Senate, tutuloy namin yung pagsulong ng pag-amyenda sa anti-OSAE o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law para mas bigyan ng ngipin yung mga stakeholders. Labanan itong NVE sa mga online spaces na dapat safe spaces pero doon nila tina-target, recruitin at i-groom para sa karahasan yung mga bata. And of course, sa pinakabagong committee na chine-chair ko, Committee on Economic Affairs, well, yun yung pinakamarami sanang resibo na gusto kong marinig sana kay Presidente kanina. Kumbaga hindi lang ulat, pero resibo na kung paano ba, guminhawa ba ang buhay ng pamilyang Pilipino noong nakaraang taon at paano pagiginhawa sa mga susunod na buwan. Kasama na sa usapin ng sahod na hindi lang tumataas kundi sasapat para sa mga gastos sa buhay. Yung usapin nga ng kuryente, so at least sinimulan nilang talakayin yun kanina, yung usapin ng presyo ng mga pagkain, pero food security all around no, para sa aking mga magsasaka at mangingisda hanggang po sa ating mga mamimili, yung mga ganun po. Sunod po, Senator Risa, patungkol sa South China Sea. Yes. Tuloy-tuloy pa rin yung agresyon at palitan ng kanilang posisyon no, sa West Philippine Sea at nabanggit din po yun ni Pangulong Bongbong Marcos. What more are you expecting from the government? Would you like them to be more assertive? Because experts say na baka oras na lang yung hihintayin natin before China fully take control, intimidate more of our armed forces in the region po. Well, I think hindi pa intimidate talaga ang AFP, lalo na ang Philippine Navy, ang Coast Guard at ang ating mga mangingisda sa mga bully na Chino sa West Philippine Sea. So at least nagiging consistent ang mga pronouncement ni Presidente sa kanilang mga zona na paninindigan talaga natin ang pambansang interes sa West Philippine Sea. Sabi nga niya kanina, hindi tayo pasisiil, hindi tayo racist, hindi tayo susuko. What more can we do? Ituloy natin yung alliance building sa ibang mga like-minded nations sa ASEAN man at sa ibang regional formations na tulad natin ay nagtataguyod sa UNCLOS at kampi natin sa pagkilala sa tagumpay natin sa Hague arbitral ruling. And of course, tinutuloy din na full support ng Senado
yung AFP Modernization Program para meron tayong sa tinatawag nilang credible defense posture pang backup, ang rest back dun sa primary na instrumento ng gobyerno sa West Philippine Sea na political at saka diplomatic. Senator Risa, cambio lang tayo ng konti. Of course, sa Wednesday, magre-resume yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And recently, the public are calling for neutrality and pagiging impartial ng ating mga senator judges. And recently, may mga statements sila. Do you have a message to your fellow senator judges in the ongoing and continuous impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Wala naman akong new message ni message sa mga fellow senator judges dahil nananalig ako na sineseryoso ng bawat isa sa amin yung tungkulin namin na sinabi ni dating Senate President Tito Soto nung nakaraang Senate leadership na dapat nga kami ay impartial senator judges. Laan ako doon and wini-welcome ko yung paalala lagi o di kaya ay pagwawasto na ginagawa ng publiko sa amin kapag nakikita o nararamdaman nila na kailangan nila kaming paalalahanan. Pero yun yung pag-uugali ko at pag-uugali namin dito sa trial na ito. Arles, bago natin meron ka bang question? Yes, bago natin pakawalan si Senator Risa, may isang tanong lang ako kasi kanina po May ay tanong na po isa okay. Yes po. Ayan, good evening Senator, si Chicky Vergel po ito. Yes, good evening Ms. Chicky. Yes, Senator, kanina ang isa sa mga pinaka-pinalakpakan ay syempre yung reforma ng tax, yung hindi na pagpasa ng systems laws pagdating sa kuryente, Yes. hindi pasa sa consumers. Wala naman po bang magiging problema nito sa budget kasi mawawalan ng pondo? So is it very feasible? I think it's Yung sa feasible tax and po, desirable. Opo, Ms. Chicky, yung pagtanggal ng, yung pagtigil sa paniningil sa electricity consumers ng systems loss charge na yan, pati VAT sa systems loss charge. Dahil hindi nga ginamit ng consumers ang kuryente, bakit natin babayaran at ba't pa tayo magbibuwis sa bayad na yan? That announcement of the President is a step in the right direction na rebisahin natin ang EPIRA law at reformahin ang marami pang bahagi ng energy sector natin simula sa generation hanggang sa transmission hanggang pa sa distribution. Okay, yan na lang muna. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po. Thank you, Senator Risa Ontiveros. At maraming salamat ang aming mobile journalist Arles De Los Santos. Thank you. Tinanong mo na most of the questions.